Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niya siya Dito ilalagay? sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung kaso niya, yung human trafficking. Nako po, matindi ho ito. Biglang pagdakip kay Atty. Harry Roque. Ikukulong diyan ho sa Tarlac. Ibig sabihin, ibabalik ng Pilipinas, ikukulong diyan ho sa Tarlac. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, sa wakas, marami po ang nag-aabang dito. Kay Atty. Harry Roque, naputak ng putak ho. Mayroon pong mainit na kapapasok pa lang na balita, latest update tungkol dito kay Roqueta. Ikukulong sa Tarlac. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Heto, mga mahal kong taga-subaybay, at mayroon pong nagkumpirma dito ang DILG Secretary John B. Cremolya tungkol dito sa biglang pagdakip kay Atty. Harry Roque at ikukulong ho dito sa Tarlac. Paano po nangyari yon, mga kaibigan? Hindi po ito fake news. Mayroon po tayong batayan, mga mahal kong taga-subaybay. Kapit, huwag po kayong alis, ibabahay ko po sa inyo ang anumang resibo tungkol dito sa latest update kay Roqueta na ilang buwan na, umigit kumulang 1 taon na rin ho ito nagtatago. Mga mahal kong taga-subaybay. Nung una ho, nagtago ito sa bansang Netherlands at lumipat ho ng ibang country. Matagal na rin ho itong hindi pinag-usapan, ilang buwan. Subalit ngayong araw na ito, kalalabas lang ho na mainit na balita, mayroon pong latest update na galing po sa ating DILG Secretary. Siya ho ang nagkumpirma. Roqueta, ikukulong diyan ho sa Tarlac. Aba, ay ito ho, para sa lubos nyo pong pangunawa, mga mahal kong taga-subaybay, nahuli na ba itong si Atty. Roqueta? Aba, marami naghihintay sa iyo sa loob ng kulungan. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay, para sa lubos nyo pong pangunawa, samahan niyo po ako. Pakinggan, panuorin ang vlog na ito. At nasa sa ganun, lubos niyo pong maunawaan. Ito. Ano mga abogado ko magpaliwanag sa haba eh. Sana po, pareho ko naman si Ronald. Kami na Ronald. Pero 4 kami pareho dito. Basta abogado ka rin na. Nakapangangasa lang kami. Wala na kayo may hindi. Kasi sir, if I remember right, ang sasabi ni Harry, as long as pending kanyang application for asylum, he's pwedeng gawin. He's pwedeng arrestin. Something like that. Actually, I will let the lawyers of the department decide on the legality of it. And giving you fair warning, nakalungan ka ng notice, pupunta ka siya. Ano naman yung indication there that you might get that red notice as well? We have the application again. It's a process, so we applied already. But as far as you're concerned, basta may red notice with or without an application for asylum, he can be picked up. Yeah, he can. At least as far as you're concerned. May mga iba't ibang variables yan no? Mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan panoorin ito patapusin. Sapagkat sa bandang gitna ho, dito ko kumpirmahin na itong si Atty. Harry Roque ay ikukulong, dadalhin po diyan sa Tarlac. Diyan po ang kanyang kulungan. Ibig sabihin, yung kulungan po sa Tarlac niya ay tapos na. Naghihintay na lang po kay Atty. Harry Roque. Ano po ang nangyari, mga kaibigan? Bakit nasabi ho ito ng DILG Secretary John B. Cremolya? Ito po. Pwede naman kasi government to government no? Kahit wala tayong extradition treaty. Pero hindi ko alam ko Austria baka meron no? Yeah, Austria. Katulad dati si Ronald, yun ba yung communist leader natin na Shannon Donbert? Yung Si Joma, si Landoni at saka si Fidel Coili. Pero dalawa sa kanila may iwanan na pala tayo, hindi natin makuha di ba? Binigyan siya ng asylum. Yung kasi nag-grant asylum.
Hindi, tsaka halimbawa, yung dalawa ron, si Fidel Cawili, tsaka si Joma, na pumanaw na, ay binigyan na ng citizenship sa Spain. Okay. In-invoke nila yung window, kapag ikaw ay, yung ancestors mo ay citizen. Doon siya pala si Joma? Hindi, Yes. ay nga ron. Yes, in-invoke he nila. was given dual citizen. So, dati, nireject yung asylum niya ng Netherlands, no? Pero hindi siya pwedeng lumabas ng Netherlands. But Secretary Remulla, so you called Attorney Roque to give him a heads up na baka lumabas na yung red notice niya and you might have to arrest him. Are you worried that he might take a run for it? Or Oh, eto mga kaibigan, kasunod na. Bakit dadalhin sa bikutan at doon ikukulong itong si Attorney Harry Roque? Ito ba ay nahuli na? Liwanagin po natin, mga mahal, kung taga-subaybay. Ito po. or baka hindi niya He na cannot, mahanap? his passport is cancelled eh. He cannot But he can move around the EU. Or He no? cannot. He has- He cannot enter hotel. He cannot enter. Wala sa credit card transaction. May hirapan siya ulit talaga. But sir, didn't you just telegraph your moves and forewarn a potential fugitive? No. He knows naman. He's known of that all along. Diba? What do you- The man is smarter than me. He knows what his predicament is. Diba? There's nothing telling us. What do you mean about the credit cards? Were his assets frozen? Yes, everything. Mag-credit card yan, makaalang kagad sa Interpol yan kung ginamit niya. If he even flagged for anything, pa-arrest siya kagad. So, as of now, it's the time in Indiana. Doon na siya. Ayun mga kaibigan, malinaw po. Bibigyan mamaya natin ng konting public opinion. Ito ang mas matindi. Ito na mga kaibigan, ang pagdala sa Tarlac ni Attorney Harry Roque. Ito po ang resibo. Saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niya siya Dito ilalagay? sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung kaso niya, yung human trafficking. Alice Go. Yung the way that itong pinadalhin si Mr. Supra International. Ayan po, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Uulitin ko ho, mga mahal kong taga-subaybay, na itong si Attorney Harry Roque ay diyan ikukulong sa Tarlac. Ito po, mga kaibigan. Pasensya na kung inulit ko para sa lubos niyong pangunawa. Ito ho. Saan niyo siya, kung sakali, In Indiana. Doon na siya. saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niya siya Dito ilalagay? sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung kaso niya, yung human trafficking. Alice Go. Yung the way that itong pinadalhin si Mr. Supra International. Si Mr. Ayan, nako, alam ko mga kaibigan, lubos nyo pong naunawaan. Disclaimer lang po, iyan po ay kinumpirma ng ating DLG Secretary John B. Cremolya na napanood ko yung full interview sa kanya na tinawagan niya ng nag-usap silang dalawa ni Attorney Harry Roque at nagkausap nga sila at pinaalam nga sa kanya, pinaalam ni DLG Secretary kay Attorney Harry Roque na malapit nang lumabas ang kanyang red notice at pag lumabas yun ay kailangang arestuhin na siya. Hindi pa ho na-aresto itong si Attorney Harry Roque, yung pong pinalabas na statement ni DILG Secretary John B. Cremolya ay plano pa lang na pag-aresto, hinihintay lang ho itong red notice na galing po sa Interpol. Alam ko mga kaibigan na unawaan nyo ang gusto kong ipunto. At yan ho, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag naman ho na ayon po kay DILG Secretary John B. Cremolya na ikukulong ho siya diyan ho sa Tarlac. Kaya maliwanag din po dito, bigla ang pagdakip kay Attorney Harry Roque ang mangyayari ng Interpol. At pagkatapos madakip ng Interpol, iuuwi ng Pilipinas, didiretso po diyan sa kanyang kulungan at diyan siya ikukulong sa Tarlac. Ayon dito ho kay DLG Secretary John B. Cremolya. Nakaw, ay sana naman ay totoo ito. John B. Cremolya, paano si Atungang? Paano si Bantag? Paano ang lahat na mayroon pong arrest warrant na matagal lang hindi nahuhuli? Ano na ang mga latest update dito? Bakit hindi nahuhuli? Ako po ay nagtatanong lang. At hindi lang ako, marami rin po ang nagtatanong. Sana mabigyan dito ng pansin din, kagalang-galang, DLG Secretary John B. Cremolya. Ano na? Bakit hindi sila nahuhuli?
Abangan po natin. Ito nga pangako sa atin ni John Vic Remulla na mauhuli itong si Roqueta at ikukulong diyan po sa Tarlac. According po dito sa balita nito. Isang like, isang share sa video nito. Bye-bye.